Iniulat na umano ng isang US Coast Guard cutter ang dalawang Chinese Navy warship matapos sinubukan ng Chinese Navy na harangan ang barko ng Estados Unidos. Ang US Coast Guard cutter Monroe ay ipinadala ng Estados Unidos sa sea upang i-secure at mapanatili ang freedom of navigation sa lugar. Ngunit habang nagpapatrolya ito, sinubukan umanong harangan ng Chinese Navy ang nasabing barko. Sinabi sa report na agad umanong binalaan ng mga personnel ng US Coast Guard ang dalawang Chinese warship, ngunit nagmatigas ang mga ito at nagsagawa ng mga peligrosong maneuver, kaya nagdesisyon ang USCG na wala umanong nasaktan sa nangyaring insidente at sinabi na agad namang lumayo ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy sa lugar, ngunit inaasahan ng Estados Unidos na posible pang magkaroon ng ganitong mga engkwentro sa hinaharap. Nangyari ito matapos iniulat na pinag-uusapan na umano ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagsasagawa ng Joint Coast Guard Patrol sa West Philippine Sea, ayon sa pahayag ng isang hindi pinangalanang opisyal ng gobyerno. Dahil sa mga overlapping sovereign claims sa nasabing estratehikong waterway, mas pinaigting ng Pilipinas ang retorika nito laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, na kung saan ay naging isa ring flashpoint sa pagitan ng Beijing at Washington dahil sa mga ginagawang naval operation sa lugar. Sinabi ni Jay Tariela sa media, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, tungkol sa mga isyu sa West Philippine Sea, na mga ginagawang pakikipagpulong ng bansa sa Estados Unidos ay umuusad na umano at mataas ang posibilidad na magsasagawa sila ng joint patrol sa lugar. Hindi naman nagbigay ng mga detalye si Tariela sa laki o timing ng mga iminumungkahing joint patrol na kung saan ay iniulat matapos sabihin ng Pentagon ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkasundo na muling simulan ang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na mayroon na umanong malinaw na posibilidad dahil ang US Defense Department ay nagbigay ng suporta sa binabalak na joint patrol kasama ang Philippine Navy at US Navy sa West Philippine Sea, kaya may katiyakan rin na mangyayari ito sa pagitan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Si Romel Judong, isang dating Vice Commander ng Philippine Navy, ay nagsabi sa media ng ideya ng Coast Guard deployment sa West Philippine Sea sa halip na hukbong dagat ay makakabawas sa anumang miscalculation at makakapigil din sa China na magkaroon ng dahilan upang palakihin ang tensyon sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na binomba umano ng Coast Guard Administration ng Taiwan isang Chinese fishing vessel matapos itong iligal na pumasok sa karagatan na malapit sa Penghu Islands, na kung saan ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng Taipei. Nagpaputok rin umano ang mga Taiwanese na mga rubber bullets sa dalawang crew ng Chinese fishing vessel upang pilitin itong huminto, at iniulat na tinamaan umano ang dalawang mangingisda sa binti. Ang dalawang mangingisdang sugatan ay nasa mabuti na umanong kalagayan matapos gamutin sila sa isang lokal na ospital. Kinompirma rin ng gobyerno ng Taiwan na may iba pang 5 mangingisda ang kanilang inaresto. Sinabi ni An Fengshan, isang tagapagsalita ng komunistang bansa, sa isang pahayag na dapat igalang ng gobyerno ng Taiwan ang mga karapatan ng mga mangingisda na nagmula sa mainland at itigil ang paghuli sa mga fishing boat ng walang tamang dahilan. Binigyang diin ni An na parehong matagal nang nangingisda ang taga-mainland China at Taiwan sa lugar dahil ito ay itinuturing
bilang isa sa mga tradisyonal na fishing ground ng dalawang bansa at hinimok ng Beijing ang isla na igalang ang katotohanan na iyon. Nanawagan siya sa gobyerno ng Taiwan na seryosong pangasiwaan ang kaso, palayain ang mga mangingisda sa lalong madaling panahon at iwasan na muling magsagawa ng magkahalintulad na aksyon sa hinaharap. Samantala, ang Mainland Affairs Council naman na siyang namamahala sa pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa Beijing ay nagreklamo dahil ang mga fishing boats umano ng China ay lumabag sa kanilang batas at paulit-ulit na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda na seryosong nakakaapekto umano sa karapatan at interes ng mga Taiwanese. Ang insidenteng ito ay nangyari sa panahon na kung saan mataas ang tensyon sa pagitan ng Taipei at Beijing dahil umano ito sa pagtanggi ng komunistang bansa na makipag-ugnayan sa administrasyon ni maliban na lang kung kikilanin niya ang sinasabing 1992 na konsensus. Ang hindi nakasulat na kasunduan na nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang China na kung saan ay gagamitin bilang batayan sa kanilang kooperasyon ay hindi umano nire-respeto ni inendorso ito ng komunistang bansa bilang isang paunang kondisyon para sa pagpapatuloy ng opisyal na pakikipag-ugnayan ng Beijing at Taipei. Ayon sa Coast Guard Administration ng Taiwan na noong nakaraang taon na engkwentro nila ang mahigit sa 1,000 Chinese fishing vessel na iligal umunong pumasok sa kanilang karagatan at sinabi na 9 na po sa mga ito ang kanilang inaresto.